Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bible ihatag ninyo ha. Ganya, doon ay panultihon sa ni Saint Jose Maria Escriba. Pero magbasa sa kus gospel, manindog ta. Ang Ginoong minakirinyo, ang Santos Ebanghelyo sumala ni Saint Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, may mauusab unya ang may tabo inig-abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan sa pagpangaon ug pagpanginom, og nagminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka, unya maibot ang lunog nga milaglag kanilang tanan. May sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, og pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat og balay. Sa adlaw sa pagbiya ni Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asopre miulan gikan sa langit ug milaglag kanilang tanan. Mausab unya kini ang may tabo sa adlaw ipahayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlaw kinahanglan nga dili manaog og mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kaptangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo nga ang asawa ni Lot maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi. Mawad-an hinuon niini. Ang mawagtangan sa iyang kinabuhi magluwas niini. Niadtong gabhiuna may duha ka tawo nga magdulog sa higdaanan. Kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ang may duha ka babae nga maggaling, kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an mangutana kaniya asa man Ginoo. Si Jesus mitubag, hain gani ang lawas nga patay adto usab magtapok ang mga agila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Malig malingkod, maayo nga palis na tanan. So, sino ba yung pinakamalayo natin ngayon? Sa Pagadian o malayo? Sino pa? Misamis Oriental, Cagayan, Jinsan, Bayugan, Oroqueta, layo. Sino pa? Oh. Ano? So, ngayon sa ato Ebanghelyo, maninguha paglawas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Sama sa asawa ni Lot. No? Namatay hinuon kay gusto niyang luwason ang iyang kinabuhi. Sometimes we are attached of our life. Attached with our body. Attached with material things. Nakalimutan natin na ang pinaka-importante ang ating kaluluwa. Kaya nga, meron tayong Sacrament of Confession. Kahit hindi man pagalingin yung katawan natin, sekandary lang po ang ating katawan. Ang pinaka-importante, ang ating kaluluwa. Puro importante yan, pero in hierarchy of importance, ang pinaka-importante, ang ating kaluluwa. Kaya kahapon, nag-meeting ako sa isang partido. May dalawang partido lang dito sa Valencia. Ang Team Birada o Team Barog.
So, ang Team Birada, so, nag-meeting na kami kahapon for clean and honest election. Dahil, gusto ko walang palitan. Kapag bibili sila ng boto, pa-disqualify ko sila. Mayroon ng batas niyan. Pero wala lang nagpatupad. Bakit? Lahat ay gusto bilhin. Gusto din mambili. No? Tayong lahat nandito, gusto natin may pera sa eleksyon. Gusto tayong makatanggap. Totoo, hindi. Pero ngayon, ipabilanggo ko yung matatanggap. No? So, unahin ko muna yung mga politiko. Okay? Dahil, ito na po, yung sabi ni isang politician, dapat malaman ninyo ito. Sabi ni Saint Jose Maria Escriba, "My children, remember that hell is full of closed mouths." Shh! Ay, sapa. Ato-ato rin eh. Ang musapa patyonando. Nga ako, 40 naman ko. Si Cristo, 33 na. Nilapas na ko. Pwede na ni patyon. Ayaw mo kahadloks kamatayon, mga igsoon. Yan naman, mas tindot yung mamatay ta, nga di stroke. Mater ka. Kantahan ni Kasper, pahulay nga dayon ni atag niya. Tinaolili, huwag kayong matakot. Ang sabi ni Kristo ngayon, ang pagluwas sa iyang kinabuhi, mawadaan hinoon ini. Apan ang mawadaan sa iyang kinabuhi, nagluwas hinoon ini. Huwag kayong matakot mamatay para sa Panginoon. Amen? Ang model natin, si Kristo mismo. Oh, tingnan nyo yan. Bigyan natin ng papuri si Kristo, mga kapatid. Saint Jose Maria Escriba, "My children, remember that hell is full of closed mouths." Ano? Hell is full of closed mouths. Shh! Piti karon. Shh! Karon, ako ibulgar ninyo ha. Kini. Ang gisulti ni Mayor Benjamin Magalo. Grabe ang korupsyon sa Pilipinas. O, di na sila manao. Uy. Ang mayor, papa. Ang vice mayor, mama. Ang kagawad, anak. Maid na like kuwang. Ang siganahan pa sila. It is a political dynasty. Okay? Karon, ako mong basahan ha. Dini basta-basta kinanan mahibaw ta ini ato ng kwarta. Father, doon ay separation of the church and state. Anong nagapil-apil mo ko na? Because the church has a mission to protect the people of God from corruption. Okay? Ako mong gaan ha, para malibaw inyong balahibo. Grabe. Matud pa ni dili politiko nagsultian ha, dili ako. I will quote. Okay? Kinahanglan the people of God will be aware of this reality. Aron di na mo mudawat. Ang dawat ninyo gamay ra na, pinisik ra na. Uy. Gaan ta mo. Ingon diri yo. Kuya kayo. Kung basahon na, in 2018, mo ni siya. In 2018, gamay lang, mga 15 minutes. Akong i-share ni Den Mariko sa spiritual feed naman. Dual same na ako, no? Nescafe pa, 3-in-1. Spiritual phenomena, political ethics, and then, apologetics. Tingnan din eh. In 2018, the DOPA, sa may DOPA, ang meaning sa DOPA is, ang meaning sa DOPA mo ni, Detailed Unit Profit Analysis. When I DOPA. Detailed Unit Profit Analysis. Kada item sa na kung ano pilay presyo. Detailed man siya. No? Detailed Unit Profits Analysis. Pero doon na yung bagong meaning ron. No?
ma-amaze mo. Tanawa ha? Ningon si Kwan. In 2018, the DOPA, the Detailed Unit Profits Analysis, was already overpriced at 17,000 pesos per square meter. Kanang net bitaw anang naibungtod. Ita mo na mga net, road netting, parang dili ta matagakan. Daghan man no, Luzon, Visayas, Mindanao na. Napunta diri dapit, parang kilid. Road netting, dako din nagkwarta. No? Napadayon ko ha. Ako lang nagibasa. Pila ang per square meter ana pag net 17,000 pesos. Pila? Okay. In 2023, sa 2018 na, it zoomed to 25,000 per square meter. Small low. So, doon ay mga lugar yung i-mention. Nila na ko i-mention. Ningon siya, sa 2017, sa road, nating lang na ha. 2007 to 2023, ni abot siya og 46,000.61 billion pesos. Ang budget lang ana. Pila? 46,000.61 billion, not million. Billion. Ato i-breakdown, atong i-breakdown. 2017, ni gasto sila 1.5 billion. 2018, 2.53 billion. Sa 2019, 1.5 billion. Sa 2020, kuha niya, factual ni ang gi-present ha. Dili ni gama-gama. Okay. 4.85 billion. Sa 2021, ni dakog taman, 11 billion. 0.29. Sa 2022, 16.63 billion. Pila to'y, per square meter? 25,000 per square meter. Okay? Okay. Yeah, mayor ang nagbulgar niya. Okay. Sa road netting lang ni, wa pay labot sa pang project. Okay. Sunod. Example lang ni siya parang ma-aware mo ba? Magsugod ng corruption sa vote buying o vote selling. Mao din ni resulta kung mundawat ko karong eleksyon. Kita mo? Ang consequence. Okay. Panayon ta. Okay. Kini lang nga highlight ha. Para namoy please follow and share sa alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6. I-search niyo sa Facebook ha. Kinanindutan ang ilang presentation. Wa sila gidapigan. Naa sila sa tunga. Pagpaamgo ni sa mga tao nga wa kaamgo. Okay? Nya, makaingon ka maghilat ang akong kasing-kasing bitaw gigisi oy. Walang basa ni. Politiko may nibulgar ani dili man ako. So, wa mo ko'y knowledge about politics, di ba? Sumanang mo quote ko nila, labi na ni Mayor Benjamin Magalong. Pero yun malibat yung balahibo. Okay. Ningon siya din he. Ningon siya din he. In 2019, DPWH engineers claim that the DUPA was only 14 per square meter. Dako na ganyan na. 14 per square meter. Pila na square meter. 14,000 daw. May giingon sa DPWH engineers. Magalong disprove them. It is not 14. Showing a signed contract for 17,000 per square meters. Grabe daw. Na may contract nila. Hindi sila kakuhaan. So karon, ni-request siya. He requested Steel Asia. Saan ni murag supplier where he was once SVP operations for costing. Yang gipa-costing ang maong road netting. Mo ni masyak mo, no. It costed only 6,000 per square meter. All anti-rust, zinc-coated, high-grade steel. Pila ay? Ang Asia Steel, iyang Steel Asia, iyang compute, pila rin 6,000. Pero in July 2024, after presenting his study in Zamboanga City, dikoreksyonan si Magalong. A civil engineer corrected him. It's only 4,300 per square meter.
are passed on price to private developers, meaning the politicos overpriced its square meter almost 6 times. Uy, magmata na ta, no? Ako mong kuanan ni parang pariha ta guna-huna kay kung ako ray nakibaw ani, wa man ta gi-mention nga politiko. Okay? Di ka makasuhan na. Okay? Unsay kuanan ni magmata na ta. Magtinabangay ta og pahibaws mga tao. Magsugod ang korupsyon sa vote buying and vote selling. Kung dili na ta mo dawat o di na ta mo mamalit, makakita na tagtarong nga mga tao, nga mupuli ani mga tawhana. Amen? Grabe, no? Nya karon. Ubo na kung wala na kwarta hay, ang mga credible nga mga tao, kay ma-discourage man ang mga tarong. Ngayon naman, ang mga tao po mingon, uhaw, kapitan. Uhaw. Hindi mo agi. Kita, I hope kita magsugod ta karon. Tabangin ko ninyo. Ako, sugod man ko sa Valencia. Akong inan mga politiko, ipapriso ta mo. Ikiha ta mo. Yan naman, it is my moral obligation to protect the money of the people of God. Aron ma, himo ning nindot nga na yung proyekto, substandard. Ito na, padahin ta ha. Nalimbaw ko balahibo ani, 6 times ha. Kinsa ni sulti ani, politiko, dili man ako. Uy. Kinsa ni Mayor Benjamin Magalong, he is a mayor of Baguio City. Okay. Namay kay nakaila mo, no? Ningon dire oh. Subcontractors confided to Magalong, pagod na po kami. Ang contractor ha, kapuyan na gani. Doing what? Nung tana si Magalong, delivering kickbacks. Kining kickbacks, mga cut sa mga politiko. Bahin. Kickbacks. How? In suitcases. Plural ha? Suitcases. Ano ito'y bayad sa inyong pagbuta. Okay? To whom? The contractors? Who are they? The politicos. Kaya uba pong politiko, mo po'y contractor, mo po'y supplier. Tiba. Uy. Who supplies the materials? The same politicos. Grabe, no? Ang sa ito'y gisulti ni Saint Joseph Escriba, my children, the hell is full of closed mouths. Bright time, dudunga. Amen? Hallelujah, malimo, no? Badahin na, minimum kickback, minimum, di maximum, is 40%. Plus 10% to contractor. Isa po yung contractor, sila na po. 10%. Plus 50. Ang supplier sila man po. Okay? Another 10% as supplier. Nga sila po yung supplier. Pila naman? 60. Uy. Live na ba taron? Ayaw mo kahadlok, mamatay. Uy. Mga matay tang tanan. Kini mga tiguang, sorry. Akong dakong sa, no. Nang mamatay, nang da. Nabita tayo kanta na? Kamu ko na ba? 1, 2, 3, go! Nang mamatay, nang dahil sa'yo. Tinood? But. Adlog ko ni mo testigo. Mo nang nga, ako mong gi-aware ha. Tanawa, paminaw ha. Lingon siya, the politicos pocketed 60%. So 40% na lang makuhan sa project. Pero kuhaan pa ng 40%. Uy. Yan siya. 60% of the 46 billion pesos will go to the pocket of the politicos and their wicked cohorts. Dami na. Merda. Unya, musuroy ang leader. Ano ako apili? Ingna sila.
doon na ba mo citizens arrest? Pwede mo makadakop nila caught in the act. Pagpanghatag, videohan ninyo, dahil dakpa. Dad as prosento. Diyos Valencia, nagsabot kami sa atong hipi nga andam sila mo dakop dayon. Okay? Sampulan na tong Valencia ron. Amen? Daghanang politiko na suko di ba pero okay ra. Wa kumuan ni sa Valencia aron inyong daygon. Amen? Aron inyong kining daygon. Yan ni ako aron paghigugma sa katawhan. Nam gusto nga akong huingan nanan. Okay? Ang masuko nga politiko ani, klaro na. Understood na. Padayon. Ningon siya, nasa analogy diri. A tricycle driver makes 400 pesos a day. A jeepney driver, 600 pesos a day. A salaryman, 1,500 a day. Magalong says, each politico rates 500,000 a day without paying any tax. Mo nang dili na volt ilaha. Diba mo? Di na volt. Room volt. Nakita man man volt. Papla. Oh. Di na volt. Room volt. Sakto na. Di na mada. Pero, nakakontribute po tang mga tao. Tinoon dili. Di man mo ang tinta, Fadir. Diba? Atong idiman nila, kini, kung matarong lang yung nigda, mo ni ang sad reality mga igsoon. Mo ni ako ingon ninyo. Ningon si Magalong din ang 10% ana adto pa jud sa contractor kaya man kuan. 30% na lang jud sa project. So 70% kickbacks. 30%. Kung nandun na tayo project karon, ningon si Magalong, di ako nag-ingon ano ha? Those items total 70%. Only 30% is left for the project itself. Result, substandard materials and workmanship. Sakit, no? I hope ako nang gi-present ninyo kay kumikog ayaw mo papalit mo kasabot ana. Nakasabot na mo. Ingna sila kung mag-uuma mo, kung kamo may mo lingkod, ang among basak, libre hamig, abono. Dili kwarta mong kinahanglan, abono o healthcare. Na mga clinic ninyo, way tambal. Isag biogesic. Isag paracetamol lang. Tinoon nila. Sa inyong, basig sa inyong clinic, Losartan. No. So, posible na ata, anak. Kay health services pa na siya. Okay? Nasabtan ninyo? Yung kapila man masakit inyong anak, kada tuig. Kandaghan pa there. Yung kapila naman mo hatagan. Election ra. Nakita ninyo akong point? The starting point of corruption is vote buying and vote selling. Una nga, enough lang to, no? I hope you get my point. Una nga ako, tindog juga ni ano man, magpakabanata. Mingon sila, separation of church and state, Father. Hindi na po kong butar. Kung mauna, papukoy appeal sa IVAT. Appeal man ta. Kinalan mo promote ta og transparency tanang project sa gobyerno na ibaw on data. Pero man ta may baw. Shh. Shh. Yang kita sad utro putang kurakot. Diba? Sugod karon please kita nga niya din ni karon educate your family. Yeah, no to vote buying. House to house. Panahon ra pus election. Naglingkod, dili na mo house to house. Tinoo dili. Wanang family dynasty is the source of corruption. Wanang kung watay vote buying, pwede nang ordinaryong kapitan mo dagan og mayor. Pwede siya mo daog basta nindot siya performance. Kaya wala may vote buying. So tabangi ko ninyo, bisag kita magsugod lang ta.
itong pamilya, dako na kay nag-impact. Ako, magsugod ako sa Valencia. Ako nang giinan prangka, ang mga politiko. Way lipod-lipod, ipapriso tamo. Doon ang nakoy mga secret agents nga gi-form ron. Kining secret agents, mo ni ang living testimony na to. Kung natay living testimony, dali ra sila mapriso. Diri pa ko sa Valencia, kaya naman ko gibutas, Ginoo diri, ako labot, tus dimyaw. Amen? Okay, humana ang first part. I hope you listen this whole morning about the catechism. The catechism is very important because knowledge is power, according to Francis Bacon. Pwede ba mo makadeliverance? Yes, pwede. As long as you are spiritually disposed. That's the reason why we invite you to promote cares, to practice and observe cares. What's the meaning of cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Kanina, in-interview ko si Catherine Palomar. Nandito siya ngayon. No? Hindi ko alam nandito ba siya ngayon. So, interview ko siya kanina. Ang ganda ng storya niya. Grabe yung panic attack niya. Pumunta na siya sa doktor, pero hindi pala natural yung sakit niya. More than 10 albularios pinuntahan niya. No? Alam nyo, yung kanyang amulets, habak, magkano? 20,000 pesos. Grabe, no? Masakit. Grabe. Masakit na yung tao, pinagpirahan pa. Di ba? Anong sabi ni Padre Pio? Ni Papa Francisco? Ito lang isi-share ko sa inyo. Ito yung sabi ni Padre Pio, mga kapatid. Padre Pio. Ito yung sabi ni Pope Francis. Sabi ni Pope Francis, by the way, isang exorcist, sabi niya, we have new monster today. We have a new beast today. Today's prodigal sons have squandered their wealth to wallow in occultism. Bili kayo ng mga habak. No? 20,000 pesos. Just imagine. Gusto niyang gagaling eh. Hindi. Okay ra. Basta gagaling lang ako. Sabi ng isang exorcist, today's prodigal sons have squandered their wealth to wallow in occultism. Ang dami. Mga kapangyarihan, mga anting-anting. Bumili kayo. By the way, yung mga religious items natin, ang ginagamit, ang proceeds niyan ay tinutulong natin sa charity. Hindi yan negosyo. Tinutulong natin sa 35 scholars na po ang naka-affiliate niyan. The poorest of the poor. Meron pa tayong 17 seminarian. No? Yung magpadala sa GCash at sa public account natin for seminarians, evangelization, and Catholic school nga sinusuportaan natin. Ngayon, it is time for Catholics to repent of our blind theists, boldly proclaim Jesus Christ and His Church, and call our brothers and sisters home. Dapat babalik tayo sa simbahan. Dapat babalik tayo sa aral ng simbahan. Dahil marami sa atin ngayon, ang kanilang kaalaman hindi galing sa simbahan. Totoo, hindi. Kaya nga nagtayo si Kristo ng simbahan. Gusto ng Kristo nga makinig tayo sa kanyang simbahan because His church is His body and He is the head of the church. Kaya nga, kahit pare ako, magkukot ako ng dokumentang simbahan. Katulad ng sinabi ni Papa Francisco. Basahin ko ha, yung sinabi ni Papa Francisco. Ito ang sinabi ni Papa Francisco. Sabi niya, nawala. Nawala yung, ano ko, wait sa,
Ito wala yung ano. Wala yung St. Michael ah. Nandito. Sabi ni Papa Francisco, our technological and secularized world is full of magicians. Mani ang new monster. Magicians, black magicians, occultism, spiritualism, astrologers, sealers, or spells, and amulets, habak. And, unfortunately, real satanic sects. Daghan kayo mga, the new monster. Ano sila? Chase out the door. The devil has come back. One might say to the window, chase out of faith. He returns with superstition. Muna na gisummarize niya into superstitious belief. Marami tayong pamahiin. Okay? Sabi ni Papa Francisco, if you are superstitious, kindly repeat, if you are superstitious, you are unconsciously dialoguing with the devil. Ano? You are unconsciously dialoguing with the devil, with Satan. Labi na. This is the new monster, the superstitious belief. Yung pamahiin mo, meron kang lucky coin, lucky wallet, lucky pocket, puro lucky, way baye. Lucky charm. Totoo hindi. You are unconsciously dialoguing with the devil, Pope Francis said. So magkuquote kami dito para ma-empower namin kayo. Amen? And then anong gawin ninyo sa pag-uwi ninyo, sa bahay ninyo, do the prayer of deliverance with great devotion. Dahan-dahan, babago yung ating pananaw sa buhay. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No. Kahit may karamdaman ka, you offer everything to the Lord. Lord, your will be done, not my will be done. And I am willing to embrace and carry my cross every day for the sake of my salvation, for the sake of the salvation of my family members. I will offer my pain to you. No. I'm willing to sacrifice, Lord, because you sacrifice, you have a greatest sacrifice on the cross because of your great love to all of us. Amen? Sana pumunta kayo dito not to be healed, not to be liberated. The most important thing is to be converted. Araw-araw na tayo magro-rosaryo. Wow! Kulang yung araw mo kapag hindi ka mag-rosaryo. It is the contemplation of the life of Jesus. Anong misteryo ngayon? Araw na Bernes. Sorrowful mystery. Ang ganda. Lahat ng sorrow mo, dadalhin mo sa altar mo. To the sorrow of Jesus. Anong nangyari sa atin? Depression ko ngayon, Father. Iniwanan ako eh. Contemplate the sorrow of Jesus. Malayo lang yung sorrow mo. Just imagine sa Garden of Gethsemane, yung pawis niya, may halong dugo. Grabe na. Psychologists said, yes, nakapunta ako. 2 beses na. So, pag punta niya dun sa Garden of Gethsemane, yung pawis niya, may halong dugo. Sabi ng mga psychologists, hindi yon basta-basta. Meron ba sa atin ngayon, nandito? Dahil sa pagka-broken-hearted natin, nasaktan tayo. Yung pawis mo ba ay may halong dugo? Wala. Sabi ng mga psychologists, alam nyo, hindi ma-describe yung suffering ni Kristo. Yung lungkot niya, grabe, deep-seated yung kanyang kalungkutan. And when you contemplate that
reality of Jesus, the sorrowful reality of Jesus. And then you will say, pagka-cute sa kong problema. Pagka-cute, daradi ay ani. No, Lord, I am inspired to suffer more, to sacrifice more. Amen? So, pasalamat tayo sa mga pari natin, mga kasamahan, na grabe yung sakripisyo nila, tumutulong sa akin na magbigay sa inyo sa sacrament. Yung mga politiko dito, sabi ko, you need to receive the sacrament. Diniliverance ko sila kagabi. Yung unang partido, Birada team. No? Ang kabila hindi pa, next week pa. Yung kabila naman ay Barug team. Team Barug. So, yun. This coming first Saturday, pupunta ako sa buong, lilibutin ko yung buong Valencia for solemn exorcism. I-exercise ko po ang buong Valencia. And then legal action. Ipabilanggo ko yung mga nakikamayan sa demonyo. Ipabilanggo natin. Legal action. Okay? And then yan po ang krusada natin para sa mundong ito. And let us do it for the glory of God, not for our glory. I hope kayong nandito, hindi kayo fanatiko sa politiko. Please don't. Sinabihan ko din yung mga politiko, huwag kayong mga fanatiko sa partido ninyo. I hope the more you serve the people of God, the more you increase your love, devotion, loyalty, and transparency. Transparent na kayo sa pera ng bayan. Kung mag-increase yung transparency ng mga politiko, increase din ang quality services ng lahat ng tao. Amen? So ngayon, sana nakikinig kayo kanina, hindi ko na i-replay yung mga talks nila. So mag-bless ako at din magbigay ako ng Biblia para sa inyo. Ang nagbigay sa atin nito ay si Architect Sok Focanan po. So nagbigay siya sa atin ng 300 Bibles and then iniwan ko yung 100 Bible dun sa Tagbilaran and then sa Diocese of Talibon pinabigay natin ng 100. Dito meron lang tayong 100 at then magbibigay tayo ng 5 Bible ngayon. Yung makasagot lang. Uy. Idison asa to kung stolason. Son. Akong stolason. And then, after sa blessing ko, lahat kayo ay tatanggap ng prayer of liberation. Para ma-liberate tayo, gagaan yung isipan natin, gagaan yung dibdib natin. And then after doing the prayer of deliverance and liberation, lalabas ako, mag-anointing of the sick ako sa inyo, lahat kayo. Nandito na. So lahat kayo anointing of the sick ko, and anointing of senses. After solemn exorcism, mag-exercise ako. Kahapon may ini-exercise ako, 3 po. Ngayon 3 din, dahil may misa ako alas 5. May misa ako ngayon alas 5. So puno yung schedule ko. And then, hinahati ko lang yung time ko para marami tayong mapagserbihan. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? I hope you increase your knowledge. And araw-araw naman ako magla-live para sa inyo. So araw-araw ako nag-aaral, nagbabasa para sa inyo. No. Wala po akong sweldo niyan, no. Ang Diyos na bahala sa amin. Amen? And then, yung ministry natin, yung ating team, hindi na sila nagtatrabaho. Kung meron kayong kaunting biyaya, pwede kayo mag-share. Hindi yan para sa akin, para sa ministry po. Yung sa akin lang ay bungag singot. Ito, bungag singot, no. Oo, bungag singot. Moro ni ako, no. Bungag singot. Nili, ikan na ni sa Rome 102, no. Sa kwarto diri, no. Ni sa Rome, room 102. Bitaw, diri na sa Pilipinas, sister. And then, kung nag-aani din kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilo lang. No? O, kung nag-aani kayo ng talong, okra, pwede kayo magdala ng
Oh, 1/4 na okra. Para sa para sa team natin. And then, kung wala naman, ipagdasal niyo po kami. Yan po ang pinaka-importante na hinihingi ko sa inyo. Ipagdasal niyo po kami. Para laging malusog yung katawan namin. At kung ipahintulot sa Diyos, buhay pa ako bukas, no? Patuloy pa rin magsiwalat sa katotohanan. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Yan ang sabi ng Diyos. Di ba? Yan ang sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol. Do not be afraid. Yan, sabihin mo yung katabi mo. No. No. Baka tatakbo yan mamaya. Kahapon maraming nag-react. During prayer of liberation, huwag kayong mag-video ha. Pwede kayong mag-video ngayon while nag-talk ako. Pero after and during prayer of liberation, huwag kayong mag-video dahil hindi ko alam na may mag-react na naman. Kahapon may 2. No? And then i-process pa natin yan. So ngayon 3 lang i-accommodate ko. May misa ako 5:00. And then mag-anointing of the sick pa ako sa inyong lahat. Okay? Ang ibibigay namin sa inyo, hindi ang aking sarili. Ang ibibigay namin sa inyo ay ang sakramento. Because sacrament is greater than Father Darwin. Why? Because it is instituted by Jesus. Memorize ng dudong. Oh, sige, sunod ba? Right? Yung mataada na. So, karon mag-bless ko before nako ihatag ang Bible. Anak mo sa inyong himutangan, i-open ninyo ang inyong tubig. Pasensya na kayo sa lugar, ha? Dahil masikip, dahil dumami kayo. This coming December, with the approval of the bishop, magsimula na tayo sa ating permanent office of healing and exorcism. Pero hindi na yun natuloy sa balilihan dahil ang demonyo na umaharang yung demonyo, no? Dito na tayo sa Lila po. May nagbigay sa atin ng 1.2 hectare. At pwede din kayo mag-share kung meron kayong mga sobra na mga biyaya ng isang hollow block. Ilan yung hinihingi namin? Isang hollow block at isang kabilya. For tatayo tayo ng chapel, tatayo din tayo ng dormitory para sa mga malayo. Maraming mga malayo, no? Wala silang matutulugan. So, meron tayong dormitory, lalo-lalo na sa mga tao na binibigyan natin ng series of processing and deliverance po. Okay? Wala pong bayad yan. No? Yung pagpunta niyo walang bayad. No? Wala ding special treatment. Fair po tayo dito dahil ang Diyos ay hustisya. Kung ikaw ang naunang nalista, ikaw ang unang ma-entertain. Kung ikaw ang pangsahuli at nag-donate ka ng 1 million sa ministry, panghuli ka rin ma-entertain. Because the church will appreciate, the Lord will appreciate when you sacrifice. Amen? Amen. Una nating i-bless ang asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, I purge of evil, with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through the sayers of the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be now purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use it. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be reposed by him, who shall come to judge the living and the dead, and dwell by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign with goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt na po yan. Isunod natin yung tubig. You creature of salt, I purge you of evil. Creature of water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, for my salvation, does dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element,
which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm. Let transformed enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. By the way, si Mayor Magalong, nung ini-expose na niya yung itong 70% to 30%, alam nyo, nung 2000, grabe yung decrease from 16 million yung road nating pag 2023, pag 2022, pag 2023, ilan na lang? 8 billion na lang. Pag expose niya sa hindi kayo doon yung buhay ni Mayor, no? Kinu-quote ko lang siya. Dahil siya yung expert, hindi po ako. Okay? Sana po ay namulat kayo. We never destroy the name of politician. Wala naman akong binigyan ng pangalan, di ba? Pero ito talaga yung pamalakad ngayon. Marami, no? Kaya pala hindi na aalis. Yung mayor, ang mama, vice mayor, ang tatay, ang anak, kagawad, maid na like kuwang. Grabe. Marami namang mga taong magaling. Pero hindi sila manalo dahil sa vote buying and vote selling. So anong targetin natin ngayon? To end vote buying and vote selling with firmness. Okay? Ako ang magkakaso sa mga politiko. Ako mag-isa. Hindi ako mag-isa. Kasama ko ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Amen! Amen! God is good! All the time! Ano? Natatakot ba kayo? But. Patuloy tayo. Sina-challenge ko lang kayo, no? Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, overcome the fierceness of the enemy. Humanity put and down, hostile influences prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of olive oil. Our help is in the name of the Lord. Haluan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil and cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it to entertain the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitive from man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son,
so that he may never again suffer the sting of its own serpent through Christ. O Lord, lahat ng holy and exercise, ang oil niyo, holy and exercise oil. Sunod, incense, candles, rosaries, cross, medals, Benedictine crucifix, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, handbook, novena, rosary guide, and all your religious items. Have general blessing na sunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ, O Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, and able to harm the peculiar priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, our Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals. Yung Bible natin, ibibigay ko na. Hindi ko andong, ipasa. Pasa dito. Naku, ihatag ninyo na kuan. Kining. Kinahanglan mo duol mo na ko ha. Inig pangutanan ako. Pila to ka percent ang makuha sa usa ka pinakadako? Maximum. O, dali. Dali. Pila? Dool dayo. Wahid na mo. O, sunod. Pila lang na yung madapat sa project? Pila? Dili. 30. Maximum to. Pila may minimum madawat sa politiko? Minimum. Dili. Ihatag ko. 40% minimum. Dili na 10%. Saan na? 10%. Grabe, no? Okay, duha na lang. Handumanan na nato, ha? No. Sunod, pangutana. Paminaw mo. No. Unsa may meaning sa cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacrament. Oh, congratulations. Memorize ang listapad. O sana lang, no? Unsa man ang sacrament of healing? Paghingag usa. Eucharist, sacrament of healing, anointing of the sick, and then confession. Congratulations, word ha? Unang, katong mga may sakit, simba mo kada adlaw. Okay? Na may bayad ng simbahan? Wala. Oh. Okay? And then magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan ninyo, ha? And then, huwag kayong magmadali. Dahil yung ini-inventing ko na 90 years old, sinabihan ni ko, Father, asa magka? Mauli na ko. Di na mo ko, ayaw pagdali. Kaya magdali, di na kauli. Naabay nagdali ninyo! Gusto dyan na yung mauli. Makauli. Praise the Lord. So, excuse mo na ha, magsimula na ako dito, and then, kung may sisigaw, hindi ko alam kung na-liberate na ba yung iba or hindi. Kung may sisigaw, huwag kayong matakot. Meaning, kung sisigaw sila, doble yung takot ng mga demonyo. Do not be afraid. Amen? So, mag-wait kayo dahil lalabas ako after sa lahat ninyo ma-deliverance. And after anointing of the sick and senses, pwede na kayo uuwi. Okay?